Let's go. And you may nervyos po ito, may kaba po ito at punong-puno talaga ng kontrobersiya. Alam po natin na nung nakaraang na linggo ay sinamahan na po ng mga tagapamuno ng Bureau of Immigration and Deportation si Lee O'Brien sa paliparan natin para makatiyak na lulan na ng eroplano ang ama ni Malia para makabalik sa Amerika, si Lee O'Brien. Ay, congratulate po natin si Poco kasi matagal niya nanalo siya. Sabi niya habang nasa lupain ng Pilipinas si Lee O'Brien, hindi talaga siya titigil. Totoo naman. Ayan, hahatiin po namin ang aming opinion dito sa SNN. Babaklasin po namin sa dalawang bahagi at para kay Malia po yung pinakadulo. Di ba? Ano ang punto mo? Ay, sa akin ay tama na at nakuha na ang hustisya ni Pokwang. Kaya masaya tayo para sa kanya. Pero, alam mo yun, pero yung kalahati ng puso natin malungkot. Oo naman. Kasi may isang batang nawalan ng yung presensya ng isang ama. Oo. Ikaw naman, Maricoton. Ay, siyempre yun sa akin. Siguro, nung malaman ni Pokwang yung natutuwa siya. Okay, alam ko naman Oo. Eh, hiningin nga niya yan. Oo, pero sa likod nun, nalulungkot din siya. Sa nangyari nun. Kasi di ba sabi niya nga siguro pag nandun na sa Amerika, siguro magbubuo na siya, magtrabaho siya ng sarili niya para may suporta sa kay Malia. Para makapagbigay. Oo, makapagbigay ng suporta. Sabi nga po ng mga kababayan natin, nababasa namin ang kanilang mga komento, no support for the child. He has no reason to stay in the Philippines. Tama daw. Ganon. Perfect yan. Pero ang tanong naman ng iba, kung yang nandito nga sa Pilipinas, hindi nagbibigay ng suporta, yung mapalayo pa kaya at nasa Amerika na, magbigay kaya? Yun naman ang ating aantayin. Oo, yun ang mahirap totoo doon. yan. Alam niyo po, ang nangyari pong itong senaryo na kinapalooban po at ipinakipaglaban ni Pokwang, magmamarka po ito sa buhay ng mga kababaihang Pilipino. Ay, oo. No? Lagi siyang maaalala na nagtagumpay siya sa pagpapalayas. Sorry po pero yun po yung tamang termino na nagtagumpay siya sa pagpapalaya sa isang irresponsableng ama ng kanyang anak. Oo, naging boses siya ng karamihan na dinaranas ang ganyang sitwasyon. Yun nga po ang sabi namin, hahatiin natin sa dalawa itong ating opinion. Para kay Pokwang, kami po ay masaya. Dahil siguro nga po hindi natin alam kung ano yung talagang pinakamalalim na dahilan kung bakit siya nagkaganito kay Lee O'Brien. Correct. Siya lang ang nakakaalam yan at ang kanyang mga abogado. Totoo. Diba? Pero sa ikalawa naman na punto, nakakaawa din naman itong si Lee O'Brien kasi mapapalayo siya sa kanyang anak na si Malia, na gustuhin man niyang makasama at magkaroon siya ng presensya sa buhay ng anak niya, hindi na siya maaari pang makabalik dito sa Pilipinas dahil blacklisted na siya. Ayun, ang napakalungkot na balita para kay Lee O'Brien. Sobra. At saka, hindi lang blacklisted. Abay, nagtagal naman pala siya dito na walang work permit. Oo. Hindi siya Kahit nakabili. saang bansa, hindi tayo po pwedeng magtrabaho ng walang permiso ng pamahalaan. Kailangan may permiso, may work permit. Pero si Lee O'Brien pala wala. Oo. Pero syempre, hindi natin alam yan nung nagsisimula pa lang siya. Dahil hindi naman yan ibinubuga ni Pokwang dahil mahal na mahal niya. Yes, naiintindihan natin yun. At tama si Wendell sa pagsasabi na masaya si Pokwang sa tingin natin, pero sa likod ng kanyang puso ay nandoon ang lungkot. Ay, totoo. Kasi minsan isang panahon, nagmahalan po sila ni Lee O'Brien. Correct. Kinokontra yan ng mga kaibigan ko. Ay. Minahal ni Pokwang si Lee O'Brien, pero ang question, minahal din ba siya ni Lee? Ay, ayun na. Ikaw, ano sa palagay mo? Hindi, pero sa tingin ko, sa una minahal siya ni Lee O'Brien. Dahil? Kasi sumama siya dito sa Pilipinas Siyempre, nung Sinundan siya? Sinundan siya. Nung sinabi ni Pokwang na, kung sabihin ni Pokwang, Englishing mahal mo, kita. para maintindihan nila. Sabihin kita, if I will be back to the Philippines, will you come with me? Will you come with me? Because I love you. If you really love me, If you really love me, if I will go back to the Philippines, will you come with me? will you become with Will me? you come with me? Tagalogin na natin. Ay siguro sabi ni Pokwang, kung Hindi mahal siguro, totoo yun. Kung mahal mo ako, pag uwi ko sa Pilipinas, susundan mo ako. Sabi niya. Hahanapin mo ako, susundan mo ako. Kung talagang taos sa puso ang nararamdaman mo. At ginawa naman ni Lee O'Brien. Kaya lamang pagkatapos ng ilang taon, si Pokwang mismo ang nakadiskubre na bukod pala sa kanya ay may ibang pinggan na kinakainan itong si Ay, ayun na. Ayan, doon naman nagsimula ang kalbaryo ng kanilang Oo. pagmamahalan. Ito na, sinamantala Oo. ni Lee O'Brien ang kabaitan at ang pagmamahal ni Pokwang na binigay sa kanya. Oo, totoo. Mahihirapan po si Pokwang na magpaliwanag kay Malia
Pero iba na ang mga bata Ay, ngayon. oo. Maliliit pa lamang sila. Alam na nila ang kahulugan ng mga senaryo. Lalo pag nagkaisip na talaga itong si Oo. Malia. I-explain lang naman ni Pokwang yan eh. Oo, diba? at saka yung nakikita ng bata na parang bakit mami ko lang nagtatrabaho, bakit siya lang nagbibigay sa akin ng mga gamit ko. Sabi nga niya, kung mag-golf ka, wag mo na ipinopost. Totoo. Kung nakikipag-happy-happy ka sa mga kaibigan mo sa iba't ibang bar, wag mo na ipinopost para hindi naman kami nasasaktan. Yeah. Napakasakit Tama, naman oo. talaga no ni Kapranggot eh. Hindi niya nakashare si Lee O'Brien sa pagpapalaki kay Malia. Walang support eh. Mm. Di ba? Walang suporta. Wala talagang lugar para dito. Itong si Lee O'Brien dahil sa ginawa niya sa anak nila ni Pokwang. Oo, kaya deserve niya lang napabalikin sa bansang pinanggalingan niya. Oo. At ang sabi ni Pokwang, kapag dumating ang panahon na hinanap ni Malia ang kanyang ama at nasabik si Lee O'Brien sa kanilang anak na si Oo. Malia, handa naman daw siyang ipakita, ihahatid pa nga raw niya eh. Oo. Yun ang Diba? napakaganda namang Oo. momento ni ngayon ni Oo. Oo, yan naman ang Pokwang. ano din sabi ni Pokong na talagang kung gusto niya, siya pa daw mismo magkakapit Oo, mo kay Malia really. sa Amerika. Ito Yan, po kung ngayon gusto. ang aming pag-uusapan. Ngayon na naipa-deport na ni Pokwang si Lee O'Brien. Ngayon na wala na siyang problema dahil wala na po sa lupaing nasasakupan ng Pilipinas ang ama ng kanyang anak. Ano ang gusto mong hilingin kay Pokwang sa mga nagpo-post ng pagpuna at papuri sa kanya sa social media? Nako, mamang, dapat ngayon, total nakuha mo na ang matagal mo nang ipinaglalaban at naibigay na sa'yo. Sana maging nice ka na at huwag ka nang pumatol sa mga bashers kasi tapos naman na ang pinaglalaban mo. Tama. Oo. At ikaw naman, Barikutot? Ay, siyempre sasabihin ko siguro kay Pokwang na total natapos na yung mga problema. Hayaan mo na kung ano yung mga hanas ng mga baser sa'yo. Huwag mo na kontrahin. Babasahin mo na lang. Hindi sasagutin mo pa isa-isa sila. Tapos pagsabihan niyo pa yung mga, ano pa yun, sabi yung mga kayo, mga ano, ugag kayo, mga kayo. Bakit? Alam niyo ba yun, yung pinuproblema ko? O, ang aking problema to. Sabihin niyo pa ng ganun. Yan, sisigundahan ko yan. Kami pong tatlo, tulad ninyo, ay hindi rin po namin alam kung gaano kalalim ang hugot ni Pokwang dito kay Lee O'Brien. Naniniwala po kami na may napakalalim na dahilan kung bakit siya nagdesisyon na kasuhan ang ama ng kanyang anak hanggang sa ma-deport na nga po sa kanyang pinagmulan. Hindi rin namin alam kung gaano katindi ang mga naranasan ni Pokwang. At sinasang-ayunan po namin ang galit ng isang babae dahil sa ginawa sa kanya ng nakasama niya sa isang relasyon. Pero meron po tayong sinasabi na be magnanimous in victory. Nagtagumpay ka na, huwag mo nang masyadong pairalin pa ang emosyon mo at ang dila mo dapat ay may preno na. Ayan. Diba? Nakamit mo na ang tagumpay na hinihiling mo. Nagtagal lamang pero sa'yo na hawak mo na ngayon. Sana lang ang aming hiling, oo alam namin ang mga pinagdaanan mo, pero yung mga kinakausap mo na nagpo-post sa'yo, hindi nila alam yon. Kaya meron silang rason para bimbangin ka sa kanilang mga mensahe. Ayan. Diba? Yung mga salitang hindi kagandahan, iwasan mo na ngayon. Correct. Dahil kaya ka lang naman pinupupog ng mga bashers ay dahil lumalaban ka. Sa paglaban, diyan lalong nag-uugat yung galit nila na kahit nakakaawa ka na bilang babae, parang natatalokbungan yon ng mga sinasabi mo. Correct. Tama. Diba? At mamang, total tapos na talaga ang laban. Nasabi mo na ang nasabi. Hanggang doon na lang yun. Huwag mo nang sundan. Oo, Tama. hanggang doon na lang. Dapat total close case na. Yes. Kasi dapat i-close yun na rin yung bibig niya sa mga. Kasi sa social media po talaga, wala nang may hawak ngayon ng mga salita. Di ba? Oo, tama. Kahit saan ka pa pumunta, pag may gusto silang sabihin, kailangan mo na lang tanggapin kahit pa hindi totoo. Correct. At ganun dapat ang maging pagtanggap ni Pokwang ngayon. Correct. Di naman nila alam kung ano pinagdaanan ni Pokwang eh. Ayun, hindi Diba? mo. Basta lagi na lang tatandaan ni mama, ang pamantayan niya sa buhay ay basta tama ang pakiramdam mo at maligaya ka sa nararamdaman mo. Kaya hanggang dyan na lang yan. Huwag ka nang pumatol. I-enjoy mo na lang dahil wala na ang pinaglalaban mo. Tapos na. At saka pinairal lang ni Pokwang yung kahit nag-iisa lang ako sa laban. Basta alam ko ang katotohanan, hindi ako susuko. Yan. Lalaban ako, kakapit ako sa hustisya. Yun ang kanyang pinaniwalaan. Oo. Di ba? Ano nga ang sabi? Nobody cares about your fight until you win. Ayun. Ay, Ay, maganda niya. Oo, totoo yun. Oo. Pag nakikipaglaban ka, ang dami-daming pumupuna, binabash ka, todo-todo. Pero kapag nagtagumpay ka, papasok na ang congratulations. Ay, oo, yun Naku, na. tama yung ginawa mo. Yes. Ang galing-galing mo. Kaya kailangan, you have to win. At kahit nag-iisa ka na lamang sa laban, huwag mong intindihin yon as long as you know the truth. Ay, Yun lang yun. yes. Maganda ang ginawa ni Pokwang. Hindi siya bumitiw, humawak siya ng matindi sa kanyang pakikipaglaban. Correct. Kaya congratulations. Congratulations, Mama! Pokwang. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.